Bakit kaya ayaw nilang tigilan ang fake news o panlilinlang dun sa issue ng Duterte, former President Duterte, uuwi na, palalabasin na, makakalaya na? Hindi naman ho kasi totoo yan eh. Ano yan? Ginagawa lang content nung iba para sa kailang interes kahit alam nilang malabo pa sa sabaw ng pusit mangyayari sa ngayon. Kahit si Sara Duterte, Vice President, nagsalita na. Hindi daw sa kanya galing ang issue niyan. Wala daw siyang sinabing ganyan. At hindi naman daw talaga mangyayari. Kasi nga sa November pa lang, magkakaroon ng trial yung kaso. Eh paano nga naman lalaya? So ayan. Kaya ko ito tinatalakay. Eh alam niyo, naawa na rin ako doon sa mga DDS, yung mga Duterte supporters. Yung talagang diehard supporters nila. Kasi nalilin lang sila. Pinasasakay lang sila, pinapaasa lang ng mga nagpapalabas ng ganyang klaseng balita. Alam naman nilang hindi mangyayari sa ngayon. Paano siya makakalabas? Eh hindi pa nga nagtatrial. Di ba? Ginagamit na issue yung ayaw na daw ng Amerika sa ICC. Meron daw mga bansang ayaw sa ICC. Eh, ano pakalam natin doon? Ang ICC ay binubuo yan ng maraming mga bansa. At hindi naman kayang i-abolish yan ng Amerika dahil wala namang kontrol ang Amerika dyan. Nakabase sa Europe yan. Mga taga-Europe na mga European Union at European na country ang may kontrol dyan at iba pang bansa katulad ng Canada at iba pa. Ginagamit nilang propaganda yon na hindi naman magiging dahilan para makalaya si Duterte. Hindi naman magiging dahilan para makauwi ka agad. Sabi ko naman sa inyo, hindi naman tayo nagmamagaling. Kahit saang lugar sa buong mundo, ang isang tao na inaakusahan o akusado sa kahit anong kaso, korte ang merong kontrol dyan. Hindi ang kontrolado ng pamilya, hindi ang kontrolado ng supporters, hindi kontrolado yan ng mga political blogger na ginagamit siya. Korte ho ang nagde-decide kung papalayain o hindi. Kaya mabuti na lang niliwanag na rin ni Vice President Sara Duterte na hindi totoo yan, mga balitang yan. Hindi sa kanya nanggaling yan. Kung sino man ang gumagawa nito, mga Duterte supporters din naman eh. Meron ba kayong nadinig na ibang mga political blogger na nagsalita na si Duterte ay uwi na? Hindi. Kasi alam nilang hindi naman totoo yun. Ang gumagawa nito, yung mga Duterte rin, supporters, para linlangin for views, for subscribers, for followers only doon sa kanilang mga channel. Kayo naman, na mga nanonood at mga followers nila, naniniwala kayo. Eh di kayo naluloko, kayo yung nabubudol. Malabong-malabo pa yan sa sabaw ng pusit sa ngayon. Paano siya papauwiin? Kaya nga siya pinahuli dahil may kaso. Crime against humanity. Hindi pa nga nagsisimula yung actual trial sa merito ng kaso o paano makakalaya. Kaya yung issue at pilit ginagawa, yung ganyang klaseng propaganda at pahayag, yan po ay malinaw na malinaw, maliliwanag pa sa sikat ng araw, panluloko, pambubudol. Ulitin ko, for views, subscribers, and followers only, yung kanilang ginagawa. Interest lang ng gumagawa nito. Ako naman, kaya ko pinapaliwanag ito, naaawa na rin ako sa inyo kasi kayo nalilin lang. O hindi ho pwede. Ang gobyernong Pilipinas walang authority pauwiin yan. Ang gobyernong Pilipinas walang authority makialam sa ICC. Ang ICC walang ganyang programa sa pagpapauwi. Ang ICC ay nakapokus doon sa kanilang gagawing trial, pati yung mga prosecutors at saka yung defense team. Nakita nyo yung defense team, hindi nagsasalita tungkol dyan kasi alam niya hindi totoo. Ito pinapaliwanag ko, hindi po dahil sa natutuwa tayo dahil hindi siya makakauwi. Ito'y pinapaliwanag ko dahil sa hindi tayo nagmamagaling. Akin lang kung sinasabi yung totoo para hindi kayo malinlang. Ay bahala kayo. Kung naniniwala kayo, di bahala kayo. At least sinabi ko. Nagmamalasakit din ako doon sa mga Duterte supporters kasi Pilipino yan ang ating kababayan.
huwag namang ninyong gamitin sila. Yung kailang kahinaan o kakalangan ng kaalaman sa ganitong proseso, pasintabi na, huwag niyong gamitin ng mga vloggers. Papalabasin yung uuwi na papaasahin na ilang beses na yan, 1,000 beses na yata sinabi niyo yan. Mula nang mahuli si Duterte noong nakaraang taon at makulong doon. Malapit na umuwi, pauwi na, sakay na ng eroplano, walang kasalanan, palalabasin na. Ay, mga ganyan na yung sinasabi. Di ba? Hindi po ganun. International court pa yan. Huwag kayong mag-alala, kompleto ron ng facilities. Maayos ang pagkain, maayos ang pakikitungo ng mga gwardiya. Alaga si Duterte ron. Di ba? May mga doktor, may hospital, lahat yan. Mas maganda nga ang kulungan doon, air condition pa pag summer eh. Pag malamig, malamig talaga. Kaysa sa dito sa atin, sus marose. Dito pag nakulong ka, guilty na ang dating. Pinarurusahan ka na. Mabuti pa yung sardinas, may sabaw eh. Dito ang kulungan, talagang hindi ka nga makatulog ng nakahiga, nakaupo, nakabitin, nakakalawit, kung ano man, sasiksikan sa mga jail, di ba? Yun ang mahirap. Doon hindi. May sariling bed, may sariling CR, may sariling pangailangan nandun. Alagang-alaga, di ba? Baka mas maganda pa ang kalagayan niya doon, nakakulong nga lang. Kaysa sa doon sa mga Duterte supporters, na hirap ang kalagayan ng iba. Hindi ko naman nila lahat, pasintabi na po. So, huwag kayong managpaniniwala, huwag kayong magpapaniwala dyan sa inyong mga kasamahan dahil kayo ginagamit lang para kumita sa kanilang vlog, kumita sa kanilang mga channel, para kayong manood, mag-subscribe, mag-follow, at kayo na may naniniwalang totoo sinasabi. Hindi nga po totoo yun. Ginagamit lang kayo. Hindi man ako nakikialam pero sinasabi ko lang, real talk lang ito. Malabong malabo na makauwi si Duterte sa panahon ito. Kasi nga ulitin ko, ang kaso hindi pa nga nasisimulan sa trial. By November pa, sana hindi na mabitin yan. Sana matuloy na yung trial para naman na ipagtatanggol ni Duterte ang kanyang sarili, ay pagtanggol din ng mga akusado, ng mga biktima, yung kailang sarili. Due process po yan. Yun po yun. Yun ang totoo. Huwag kayo magagalit. Pag nagalit kayo, hindi kayo nakakaintindi. Pag nagalit kayo, hindi nyo naiintindihan. Hindi ito paninira. Pagsasabi ng totoo para hindi kayo magamit, malinlang ng grupo nyo. Kayo rin din ako naggagamitan at naglulukuhan eh. E di at least may idea na kayo. Sige, please like and share, subscribe and follow. Okay? Ganun lang po. Tumutulong tayo dahil kayo'y kababayan pa rin. Magkababayan pa rin po tayo. Kayo may naniniwalang ang inyong paniniwala ay mga Duterte kayo. Okay lang yan. Karapatan po niyo yan. Pero ako naman ay dahil mamamahayag ako sa matagal na panahon at dito sa social media, abay akin lang ako sinasabi yung aking alam. Kung maniniwala naman kayo, salamat. Kung hindi, abay wala tayong magagawa. Ganun po tayo. Ganun lang yun. Wala namang monopoly sa talino, kaalaman, at mga ginagawa. Lahat tayo ay malaya. Ayan. Please like, share, subscribe.